although nakikita natin na, wow, these are big happy changes, mga kapiksi. So, nakikita talaga natin na yung pag-angat nyo, guys, dahan-dahan siya, pero consistent. Consistent yung pag-angat nyo. Kumbaga parang umaakit kayo sa hagdanan, ganyan. Kahit dahan-dahan, syempre mahirap umakyat ng hagdanan, di ba? Lalo na kung overweight ka. Kaway-kaway sa mga nakarelate, no? Nakarelate ako dyan kasi hingalin ako. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly Taroscope para ngayong June 2024 para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So, dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayong magtanong ng isang tanong. Ito yung deck na gagamitin natin guys. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, kung ano yung gusto nyo malaman for June. Tapos, titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, sa dulo ng video yan guys. Kaya, make sure na tapusin nyo yung video mga kapigsi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga message sa inyo ng inyong mga gabay. So, yung unang card, guys, we have forgiveness. Another message is look for a sign. And another message for you guys is let go. So, obvious na obvious mga kapigsi, no? We have let go and forgiveness. Ito yung nagiging balakid nyo mga kapigsi, no? Sa buhay natin, the reason kung bakit tayo nai-stuck, kung bakit wala tayong nakikitang progress, kung bakit feeling natin hindi umuusad yung ating buhay mga kapigsi is because of yung pagka-stuck natin sa ating mga past memories, yung kapag tayo kinakain ng mga anger, hatred, resentment, grudges dahil dun sa mga past experiences natin. So you have to learn to let go mga kapigsi, and you have to forgive for your own sake guys, no? Palagi ko tong sinasabi sa inyo, when you forgive other people, hindi sila yung nagbe-benefit kundi kayo, okay? So wag niyong pahirapan yung sarili niyo guys. And marami rin ako nababasa guys sa comment section. Kapigsi, paano ko papatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad, okay? O kaya naman, sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, kapigsi, hindi ko siya mapapatawad, okay? And that's fine kasi buhay nyo naman yan, no? Kumbaga wala naman makakapagdikta sa inyo whether i-forgive nyo sila or hindi. Kayo pa rin yung may final say mga kapigsi. Pero bilang advice, bilang para kayo ay matulungan na magkaroon ng maganda, matahimik at mapayapang pamumuhay, syempre, we're just giving you the best advice na pwede kayong mag-benefit. So, you have to forgive, guys, because yung mga negative na emotions na yun, sabi ko nga, nagsisilbing balakid yun sa buhay nyo. Kung ba't hindi kayo umuunlad, kung ba't hindi kayo maasenso, walang progress, you have to learn to let go. And only then, gagaan yung inyong pamumuhay, mga kapigsi. So, kayo lang yan. Kayo lang, nasa inyo lang yung susi, mga kapigsi. Kung gusto nyo maging maligaya, sabi nga, diba, happiness is a choice. So, may choice kayo whether to forgive them and be happy, or resent them for all your life and maging miserable ka habang buhay, mga kapigsi. Alright? And then look for a sign guys. Baka nagpe-pray kayo, baka may mga hinihiling kayo guys, may mga pinagpapanata kayo, sometimes sinasagot na hindi nyo pa nakikita, baka dinidedman nyo lang, baka masyado kayong abala sa mga pag-iisip ng mga negative circumstances nyo. So, tingin-tingin guys, lingon-lingon sa kaliwat kanan, baka nandyan na yung mga sagot sa mga dasal nyo. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo, mga kapigsi. Next naman guys, tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong June. Shuffle ko to, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys magpayaman ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course guys, sobrang ganda niyan. And ngayong May guys, meron tayong promo. Pwede kayo mamili kung gusto niyo ng 1 free, pampaswerte subliminal o kaya naman ay 200 pesos na discount until May 30 mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aries guys, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Meron ditong presence guys ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, you may be dealing with that Earth sign. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi. So, these are very positive except for ditong sa bahagi na to guys, nakaramdam tayo ng negative energy. Kasi for some of you guys, I'm sensing na parang medyo nakakaramdam ka ng toxicity. Parang ano to guys, parang sa trabaho, sa workplace, kung kayo ay mga empleyado, mga kapiksi. Kung hindi naman kayo empleyado, hindi naman to applicable. Pero yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, pinagmamalupitan kayo or very toxic yung boss nyo. Baka toxic yung boss nyo, baka toxic yung manager nyo, yung amo nyo, mga kapiksi. O kaya, baka meron kayong kasamahan sa trabaho na very toxic. Parang ang tingin-tingin, ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya. And hindi siya papayag na merong mas magaling sa kanya. So, baka kasi mas magaling kayo sa kanya, ganyan. Kaya natitreten siya or merong kakaiba sa'yo na parang mas lamang ka sa kanya, kahit na sabihin natin okay siya nga yung boss, pero baka mas magaling ka sa kanya, baka mas marunong ka, alam mo yun, kasi hindi naman porket mga boss sila or manager sila is magaling na sila, diba? Sometimes baka pwedeng mas matagal lang sila doon sa company kaya sila yun nandun. So parang natitreten sila dahil sa'yo, mga kapiksi, okay? And parang feeling ko yung iba parang sila din yung reason kung bakit hindi kayo napapromote sa trabaho, lalo na kung boss nyo yan. Kasi parang imbis na i-encourage nila kayo na mag-apply ng mas mataas na posisyon o kaya bigyan ng recommendation, ganyan, hindi nila yung ginagawa because gusto nila na status quo ka, no? Ayaw nila na umangat kayo. Gusto nila sila pa rin yung mas angat sa inyo. Kaya parang sila din yung nagiging block, mga kapiksi, sa pag-angat nyo. Okay? Pero, yun nga lang, kahit hindi kayo umangat dyan, sa ibang bagay kayo umaangat, mga kapiksi. Kung kayo ay lalabas ng kumpanya, let's say for example, mag-apply kayo sa ibang kumpanya, parang mas nandun yung pag-asenso mo sa labas nung current na workplace mo ngayon, if ever man na nagbabalak kayo, no? Kasi nakikita natin na doon pwedeng mas mataas yung sahod nyo, pwedeng mas mataas yung offer sa inyo, maganda yung benefits, ganyan, and mas lamang ka, parang mas maganda yung magiging position mo if ever man na mag-apply kayo sa ibang mga kapiksi. So, if ever guys na naka-resonate kayo and talagang nag-a-apply kayo or naghahanap-hanap kayo ng ibang mapapasukan, this may be the best time para sa inyo. Parang ini-encourage kayo ng mga gabay nyo kasi favorable sa inyo yung condition, favorable yung timing sa inyo. Kapag ginawa nyo yan, mapupunta kayo sa magandang lugar, mga kapisi. Kasi hindi naman natin alam, no, sometimes nagre-resign tayo kasi gusto natin ng mas mataas na sahod, pero pagdating sa workplace, toxic pala,
So, parang gusto nyong bumalik dun sa dati yung trabaho, ganyan. Comment down below sa mga naka-experience ng ganun. Ako naka-experience ako ng ganun. Pero, for some of you, iba yung yung dating sa inyo. Kasi nakikita natin na for the better yung inyong mapupuntahan, mga kapiksi. Okay? So, yes. Imayin-mayin nyo na. Ganun din sa mga nagnegosyo, guys. Kung nagbabala kayo na magnegosyo or mag-invest, lalo na pag parang meron kayong dinadagdag na bagong produkto or bagong service, ganyan. Ayan, this is the energy of success, mga kapiksi. Parang lahat ng kailangan nyong malaman, guys, binibigay sa inyo ni universe. Lahat ng, kunwari, nagmamarketing kayo, lahat ng kailangan nyong matutunan about marketing, binibigay sa inyo ni universe. Para maging successful kayo, ganyan. And even yung mga competitions yan, even yung mga competitions, guys, or mga competitors nyo, you are learning from them. Natututo kayo sa kanila. Mga kapiksi, yung mga best practices nila, pwede nyong i-apply para magamit nyo rin, para maging better din kayo, kagaya nila, maging successful din kayo. Although nakikita natin na, wow, these are big happy changes, mga kapiksi. So, nakikita talaga natin na yung pag-angat nyo, guys, dahan-dahan siya, pero consistent. Consistent yung pag-angat nyo. Kumbaga parang umaakit kayo sa hagdanan, ganyan. Kahit dahan-dahan, syempre mahirap umakyat ng hagdanan, di ba? Lalo na kung overweight ka. Kaway-kaway sa mga nakarelate, no? Nakarelate ako dyan kasi hingalin ako. So, kapag pumapanig ka ng hagdanan, syempre hihingalin ka dahil lumalaban ka sa gravity, di ba? Mahirap, pero consistent, mga kapiksi, no? Parang consistent yung pag-angat nyo, mga kapiksi. Hindi madalian, pero consistent na magiging successful ka and magiging maganda yung takbo ng mga pagbabagong ganap sa buhay mo. Okay? So, take small steps, mga kapiksi, one step at a time. Mapapasayo din itong magagandang kinabukasan, magagandang pagbabago and pag-level up ng iyong kabuhayan. I-mind mo lahat yan, Aries, sa comment section. Mind pagbabago, mind success, mind tagumpay, mind level up, yan. Kasi yan talaga yung, at saka consistency is the key talaga. Kapag consistent talaga kayo, mga kapiksi, consistent sa pagdadasal, consistent sa pagkilos, consistent sa positibong mental diet, talagang lahat-lahat mapapasa inyo, guys. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito na yung ating yes or no. Pick a card reading, mga kapiksi, huminga ng malalim. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman. Answerable by yes or no, mga kapiksi. And habang sinashuffle ko to, guys, sa lahat ng gusto mag-join sa ating membership program, i-click nyo lang yung join button dito sa baba, guys, o kaya dito sa taas, yung link ilalagay natin. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and the law of attraction. Maganda yung mga videos doon, guys. Matututo kayo mag-manifest on your own. So, hinga ng malalim, guys. And itanong sa isip yung tanong. Tapos, pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes, mga kapiksi. Alright? So, congrats, Aries. Comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.